Naisipan nga namin mag-DIY na naman sa kusina, kaya ito, pumunta nga kami ng hardware kahit linggo. Tapos pag uwi, ayan, inasikaso na rin kaagad namin yung gagawin nga namin dito sa kusina. Pero syempre, bago ngayon, hi, hello, welcome to my vlog. Pagkatapos nga namin mag-almusal, nagtanong nga ako sa Papa J kung meron kayo mabibilhan ng mga pako nito. Linggo kasi ate, kaya nga ang sagot niya sa akin, hindi niya sigurado. Kaya nga sabi niya, sumama na daw ako dahil baka nga daw magalit ako kapag wala daw siyang nabili. Sa wakas, tumama din siya. Bali, bumili nga lang kami ng pako para sa kahoy at saka sa pader, pati na nga rin bracket. Tapos sabi ko nga sa Papa J, parang masarap nga kumain ng pizza, kaya nga dumiretso kami dito sa bilihan ng pizza. Yun nga lang, wala daw, kaya nga ito, umuwi na rin kami kaagad. Tapos pag uwi, edi syempre, inasikaso na nga rin namin yung dapat asikasuhin. Dito nga siya magpupukpok sa tapat ng pinto, kaya nga winalisan ko na muna para nga malinis yung pagpupwestuhan niya. O diba, ganyan ko siya kamahal, tapos binibisit niya lang ako araw-araw. Hala, hindi. Dapat talaga kahapon pa nga to gagawin, pero tinulugan niya ako ate. Kaya grabe na naman talaga ang muriit ng babae. Isa sobrang inis ko, nalagari ko na yung mga kahoy ate. At kayo na nga ang bahalang mag-imagine kung gano'n nga ako kainis. Dahil ate, hindi naman sa pagmamayabang, pero nakaya ko nga maglagari. Nagamit nga lang yung pinakabala ng lagaring bakal, oo. Nung inilipat ko kasi yung condiments organizer ko doon nga sa hanging shelves ko sa kusina, ay nalaglag nga nung Sabado, kaya nga nabasag yung lagayan ko ng mantika ate. At sabi nga ng Papa J, gagawa na nga lang daw kami ng ibang lagayan. Siguro naman nakagawa siya, pero sa panaginip lang. Diyos ko, sa 10 years namin, yan yung pinakaayaw ko, yung pangangakuan ako tapos hindi naman gagawin. Kaya nga sabi ko sa kanya, habang naglalagari nga ako kahapon, abay lumayo-layo siya sa akin dahil baka maihampas ko sa kanya tong paleta na to. Hala, hindi. Pero in fairness, kahit nga inis na inis ako noon, eh nakaya ko nga kumalma ate. Basta kako, wag niya lang ako hahawakan o kakausapin. O siya, ayan, sa dami ko na naman kwento, natapos na yung paggawa ng patungan ate. Ako nga pala ang nagpintura noon at alam ko nag-video talaga ako, pero pagtingin ko nga wala dito sa gallery ko. Bali, pinagtatanggal ko nga lang muna yung mga nakalagay dito para nga hindi matamaan in case na magka-problema sa pagpupukpok. Pati nga itong ref, nilagyan ko nga ng cover dahil baka nga matamaan ang pakong lumilipad ate. Pakong lumilipad? Bali, noon pa man, dito na nga namin balak maglagay ng another patungan. Pero ito ang ginawa namin, hindi nga masyadong malaki at saktuhan lang talaga. Pagpapatungan lang talaga ng condiments organizer. Syempre, ayan, bago nga tuluyang ilagay ng Papa J dyan, chinek niya na nga muna kung paano niya ipupwesto. Kumbaga kung gaano nga kataas dahil condiments organizer nga ilalagay ko dito. Tapos ayan, nung okay na nga, inilagyan niya na nga rin itong bracket. Nagtaka nga ako kung bakit nga hindi masyadong nakabaon yung tornilyo. At tinawanan niya lang ako ate dahil hindi pa naman daw yung tapos. Oo, masyado ka kasing nangingialam, ayaw mo na lang manood. Hala, hindi. 4 na bracket nga pala yung nabili namin, pero sabi ko nga sa kanya 3 na lang yung ilagay niya, 2 sa magkabilang gilid, tapos 1 nga dito sa bandang ibaba, para syempre siguradong matibay. Diyos ko, kung siya lang ang gagawa nito, hindi talaga to matatapos kaagad. Kaya ayan, nangingialam na naman ako kahit hindi naman dapat. Akala ko kasi madali lang magtornilyo, pero masakit pala sa braso ate. Kaya ayan, sabi ko siya na lang ulit yung gumawa. Tapos nang okay na nga, edi syempre pukpukan na tayo ate. Bali, bago nga itutuloy ang ipako ng Papa J dito, ichinek niya na nga muna ulit yung pagpupwestuhan. Sabi ko nga wag niya masyadong itaas dito sa may bandang kaliwa dahil hindi nga pumapantay. Tapos ayan, nung gagawa na nga kami, yung mga gamit niya wala pa ate. Na para bang ako na lang kaya, umalis ka na dyan, oo. Hala, hindi. Minsan nga kapag ka nagpupukpok nga ang Papa J dito sa bahay, bigla-bigla na nga lang tumatalsik yung pako. Kaya ayan, todo takip talaga ako sa mukha dahil baka nga matamaan yung mata ko. Dahil ate, mas okay na nga malabo ang paningin kaysa nga sa mawala ng paningin. Hinuli niya talagang pukpukin dito nga sa may bandang kanan dahil mahirap ng pumwesto dito. At para siguradong wala nga masisira, pinagtatanggal na nga muna namin yung mga nakalagay dito sa kabilang patungan. Yun nga lang, nung dito na nga siya nagpupukpok, nahirapan nga daw siya dahil medyo ampaw nga daw yung pader dito. Kumbaga wala nga laman yung loob ng pader, kaya nga hindi kumakapit yung pako. Tapos naisipan niya nga maglagay ng bracket dito sa ibaba at sabi ko naman bakit hindi na lang doon sa may bandang poste para sigurado. Sabi niya bright idea nga daw, kaya ayan, ginawa niya na rin ate. Bali, nag-screw nga lang siya ulit dito para nga sa bracket, tapos pinako niya na nga rin dito sa may bandang poste. Medyo nahirapan nga lang siya sa pagbabao ng pako dahil syempre matigas naman yung poste ate. Pagtapos niya nga dyan, sabi ko nga maglagay nga siya ng alambre dito sa gilid. Kumbaga dagdag tibay. Kaya ayan, nilagyan niya nga ng tornilyo, tapos nagpako naman siya dito sa dingding. O diba, pag ganun-ganun lang, meron na naman akong bagong patungan dito sa kusina. Bali, ang gastos nga lang namin dito, yung mga pako, tsaka nga yung bracket. Dito yung aking batso niyan. Kasi nalaglag yung aking ginawa dyan. Nalaglag siya. Nabasag yung lagayan ko ng mantika. Yo, yan, nagagay na bagong lagayan dyan. Lagi maganda.
Wait lang guys. Bali hindi na nga ako nakapag-video nung nag-ayos nga ako ng mga gamit ko dito sa kusina dahil ilang beses ko din talagang pinaikot-ikot nga yung gamit ko dito bago ko nga nakuha yung ganyang pwesto nila. O diba, sobrang ganda. At halos lahat nga ng mga pinadala sa aking gamit, ayan, naipwesto ko na rin dyan. Pera lang doon sa malalaki talaga. Sabi nga ng Papa J, parang hindi na daw to kusina, kundi live selling studio na. Okay, pa-share po ng live.